sa isang individual. So, for example, if yung DNA natin contains gene para sa kung ano bang pigment ng skin color natin, kailangan na i-express siya as phenotype. Kasi ang yung information, kung hindi naman siya ma-express as phenotype sa isang individual. So, dapat our cell must have mechanisms no, para ma-express yung information contained or stored sa DNA natin. Which is again true for the DNA kasi via transcription and translation na-express yung information na yun. Actually, yung DNA natin is equal to genetic code siya for the specific amino acids na translate ng ribosomes natin. And lahat naman most ng katawan natin ang made up of proteins na ang kanyang pinaka-basic unit ay yung mga amino acids na tinatranslate ng ribosomes. And then, last na kanyang characteristic is its evolutionary function, which is mutation. So, ibig sabihin, kailangan the genetic material natin that has some mechanism that will enable the organism to adapt to its environment. Kasi any changes sa environment natin, diba sabi sa theory of natural selection, the environment selects whatever characteristics are better suited for that particular environment. So, kailangan yung genetic material natin mas accommodate these changes na nangyayari sa environment natin. And hence, kailangan is nakakapag-undergo siya ng mutation. So, any change sa genetic sequence ng DNA natin is a mutation. And kapag narinig natin yung mutation, maaaring infers as to us na negative. Pero hindi, kasi may mga mutation din naman na positive ang outcome or positive ang consequences ng individual. Lalo na kung it results to adaptation, natural selection, and syempre evolution. Hindi naman nagkakaroon ng speciation and evolution if not with mutation. So we have learned from the previous module na our DNA is compact into chromosomes. So makikita natin that this is yung ating linear na DNA. So nakakoil siya into proteins na tinatawag natin histones. So ito nakikita nyo mga yellow na round objects na yan. So are the histone proteins wherein nakarap doon yung ating DNA. So kung meron tayo ng chromosome, yung chromosome yung nakikita natin during metaphase, if a-uncoil natin siya into its most simplest unit, there is ito yung makikita natin, that yung DNA strand were wrapped around histone proteins. So yung DNA plus the histone proteins, to as a unit, yung tawag natin nucleosomes. So nakikita natin, nakalink na yung isang nucleosome towards another nucleosome na forming a long strand na naka-further supercoil pa siya. So naka-further supercoil pa siya into chromatin strands, chromatin fibers, then the chromatin strand itself. So and then yung distinct na chromosomes na na-observe natin during cell division. So kung maalala ninyo, binanggit natin yung importance ng supercoiling na yung DNA kasi it makes storage ng information and ng chromosomes in general more efficient. Kasi kung naka-unwind siya ng pagkahaba-haba, kung sa humans so meron tayong 46 chromosomes na kung naka-unravel siya, syempre it will take more space dun sa nucleus ng cell. Alam naman natin lalo lang kalitang nucleus ng isang typical cell. So to save up space, na very important naka-supercoil siya. So, and ang supercoil ng ating DNA is hindi siya random. So may mga segments na medyo loose yung kanyang pagkakakoil. Most importantly, kung yung segments na yun ng DNA contains important genes na kailangan i-express. So kailangan kapag andun yung location ng genes that are need to be expressed, kailangan loose yung pagkakakoil sa kanya para mas readily accessible sa mga transcription factors natin. Yeah. So for example, ito yung ating linear DNA, na naka-loop siya, aside from its supercoiling, naka-loop siya via the use of CTCF binding proteins. So paulit-ulit the CTCF binding proteins specifically binds sa DNA sequences sa DNA natin, na paulit-ulit na CCTC, kaya siya tinawag na CTCF binding protein. Doon siya natuban sa specific sequence na yun. So this CTCF protein anchors
some segments ng DNA natin. This is to bring closer some segments of our DNA. So just imagine kung pahaba siya. So kunwari, kung mahaba yung DNA natin, and then meron tayong gene on this particular location, and then another gene in this particular location, na somehow related yung function nila. So if we need to express them, dahil related yung function nila, so mas matagal yung process, if iisa-isahin natin yung pag-transcribe sa kanila, dahil magkalayo sila sa location, lalo na kung magkahiwalay pa ng chromosome. Pero, some DNA natin, segments, are anchored by these proteins para mapaglalapit natin yung localities or yung location ng dalawang genes na yan. So kung nakaloop sila ng ganyan, ito yung isang gene and then ito yung another gene na related yung kanilang function, na pwede during transcription, isabay natin matatranscribe yung dalawang magkalayong genes na ito. By looping them in a way na mas mapaglalapit natin yung location nila. So mas efficient para sa cells natin during transcription. Ayan. And then of course, after some time, the structure of DNA was then discovered by Watson and Crick, and syempre with the help of Rosalind Franklin, which enables us to really understand paano nagagawa ng DNA kung kanyang function. So very important na alam natin yung structure ng DNA. Bago tayo mag-proceed sa mga processes such as replication, transcription, translation, kailangan may fundamental background tayo dun sa structure ng DNA. Kasi kung hindi natin alam yung structure ng DNA, mahirapan tayo to understand paano nyo nagagawa yung mga processes and functions ng DNA. So throughout this module, we will find out the structure of DNA, anyone from the genetic information na nandun sa DNA is stored. And ano yung mga features or structure of the DNA itself that facilitate accurate transmission of information. So, start muna tayo dun sa pinaka-basic, which is yung mga sub-units ng ating DNA. No, actually, ang DNA natin is medyo malaki pa siyang molecule. The weight up of sub-units na tinatawag natin nucleotides. Perhaps familiar na kayo sa nucleotides kasi nagbawalan na kayo, di ba? So, anong mga components ng isang nucleotide? So, meron tayo dyan a phosphate group. So, we have here a phosphate group, a pentose sugar. Pentose, kasi meron tayong 5 carbon sugar. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, and then 5 na carbon. So, pentose sugar. And then, yung ating nucleotide bases, yung mga nitrogen-containing bases natin, either in the form of purines or pyrimidines. So, ito yung mga narinig sa adenine, thymine, cytosine, and then guanine. So, helical, yung structure ng DNA natin, in fact, we don't need helix. Na kung i-unwind natin siya, it sort of resembles a ladder. So, parang sagdan. So, meron tayo yung pinaka-sides ng ladder. Yung pinaka-sides ng ladder natin, which actually serves as the backbone of the DNA natin, is made up of the repeating units of phosphate and then sugar. So ito yung pinaka-backbone. Yes, ayun yung sugar at saka phosphate natin. So kaya narinig natin yung sugar, phosphate, backbone. And then yung pinaka-rungs, or yung steps ng ladder natin, are made up of the nucleotide bases na palagi naka-pair ang purines with pyrimidines. For example, adenine always pair with thymine, and then guanine always pair with cytosine. So, aalalahanin natin yung mga subunits na yun ng DNA, phosphate group, pentose sugar, and then the nitrogen-containing bases, and kung saan sila malalocate natin. So, for example, the nucleotide-containing the nitrogen-containing bases natin, that is naka-attach yun palagi sa 1' carbon ng pentose sugar, and then yung phosphate group naman doon sa 5' carbon ng pentose sugar. So this one shows us the 4 nucleotide bases and as well as the structure of the components of the nucleotide. So first is yung phosphate group. So alam naman natin sa phosphate group, meron siyang central phosphorus, the bonded with oxygen atoms.
And then meron tayo dito pentose sugar, yung 5-carbon sugar natin. Na very important dito, yung alam natin kung nasaan yung 5 carbon na yun. So designated sila as 1', 2', 3', 4', and then 5'. So pag nagbibilang tayo kung nasaan yung carbon, so diba ito, as a pentose. So drawing tayo ng pentable. So kung dito yung oxygen, in a clockwise direction, andun yung locations ng 5 carbon. So 1', 2', 3', 4', and then meron pa rin dito 5' kung saan nakatouch dyan yung phosphate group. So yung phosphate group, aalalahanin, nakatouch siya palagi sa 5' carbon ng pentose sugar. And then yung nucleotide base, nakatouch yan dito sa 1' carbon. So ito ay yung base. So yung next na nucleotide, so meron ka ulit na phosphate. Yung next na phosphate group, yung next na nucleotide, nakatouch yan sa 3' carbon ng next, nung naunang nucleotide. So ito yung first na nucleotide natin. Pentose sugar ay phosphate group, pentose sugar, and then base. Yung next na nucleotide, so ito yung ating pentose sugar ulit. At dito yung base. So ito yung 5' carbon natin, naka-attach yung phosphate group. So yung naunang nucleotide, ito yung phosphate group na, naka-attach yung next na nucleotide sa 3' carbon nung naunang nucleotide. So ito, nasa 5' pa rin ito. Phosphate group ng next na nucleotide, nasa 5' carbon, naka-attach sa 3' carbon nung naunang nucleotide. So dapat alam natin yan, kasi it is necessary dun sa directionality later on ng DNA natin. And then, yung mga bases natin is either in the form of purines. Makikita natin ito yung double rings. Ang mga purines are consist of double rings and pyrimidines as a single ring. So yung mga purines natin are the adenine and guanine. And then pyrimidines are the cytosine, thymine. And then sa RNA meron tayong uracil that replaces thymine during transcription and translation. So palagi, pyrimidines pair with purines. And very important yun later on. This one is yung structure ng each na nucleotide with the 4 different nucleotide bases. So ito yung mga pyrimidines natin and then the purines. So ano yung makikita nyo, note natin nasa 1' carbon yung ating nucleotide base, and then nasa 5' carbon, naka-attach ang phosphate group. So yung next na nucleotide, kung may attach tayo, ito yung pababaan sa hydroxyl group nitong 3' carbon. Next is, of course, para din sa integrity ng DNA natin, is may mga chemical bonds tayo. So dapat alam din natin na yung mga bonds, chemical bonds that are present sa DNA natin. So, ang mga important chemical bonds dyan, of course, we have the covalent bonds. Paano form ang covalent bonds? By sharing their electrons. No? So, by sharing their electrons, nakaka-form tayo ng covalent bonds. So, makikita natin itong covalent bonds na ito sa mga bases natin and then dun sa pentose sugar. So, yung mga molecules na ayan. So, meron tayong sa pentose sugar, yung mga atoms na comprise yung atoms that comprise the pentose sugar, they are held together by covalent bonds, and even yung mga atoms that comprise the bases are held together by covalent bonds. And we have also another type of covalent bond, specifically yung phosphodiester bond, na makikita naman natin on one nucleotide at saka dun sa next na nucleotide. So yung bond between dun sa first nucleotide at saka dun sa second nucleotide, between dito sa phosphate and sugar backbone natin is held by a so-called phosphodiester bond. Yung naka-attach doon sa phosphate group na 5' tsaka 3' carbon ng pentose sugar. And then, meron tayong hydrogen bonds which are actually relatively weaker compared sa mga covalent bonds natin. Pero still, provides integrity dun sa DNA natin kasi
yung maraming hydrogen bonds that are formed between bases natin, yung base pairing. So, adenine and thymine, and then yung guanine and cytosine natin are held together by hydrogen bonds. And then, meron tayong hydrophobic. Actually, this is not bond per se, but more on interaction. So, some parts of our DNA are more non-polar and may mga parts naman na polar. So, sa DNA natin, yung polar parts is obviously yung pentose, tsaka yung phosphate, tsaka pentose sugar. And then, ang non-polar natin are the bases. Although may mga parts din naman ng bases na medyo polar, pero as a whole, medyo mas non-polar yung mga bases natin. And since nakastack sila, kung ano yung DNA natin, so ito yung phosphate and sugar backbone, nasa gitna yung bases natin, which are relatively more non-polar. So this non-polar interaction sort of creates a hydrophobic core. Kasi di ba non-polar yung bases? So kumbaga, yung pinaka-core ng DNA natin is hydrophobic. So this one, yeah, it creates a hydrophobic core dun sa DNA natin, which makes it more stable sa loob ng cells natin. Ayan. So this one is pinaka-overall structure natin. So note natin, no, diba sabi natin earlier that yung bases natin, the pyrimidines and purines pair with each other. So kung adenine and thymine, specifically ang adenine and thymine is held together by double hydrogen bonds. And then yung guanine and cytosine natin ay triple bond naman. Which makes guanine and cytosine more stable, stable. Kasi syempre, mas maraming bond, mas matibay ang structure ng molecule. So, mas stable yung GC kesa doon sa AP na base pairing natin. Kaya makikita nyo minsan, may mga parts ng DNA na kunwari during unwinding process wherein sinaseparate natin yung dalawang strand ng DNA, nag-i-start palagi yung unwinding sa mga regions rich with AP. Kasi mas madali naman natin separate yung bases na AP dahil mas talaga yung bonds na as compared dun sa GC-rich regions. Yeah. So this one, the base composition of DNA from various organisms. So dahil sinusunod natin palagi yung complementary base pairing, wherein adenine palagi pairs with thymine, guanine always pair with cytosine. So makikita natin kung tayo dito sa molar ratio. Yung una is the ratio between adenine plus guanine and thymine and cytosine. Palagi yan must be closer to 1. Kasi nga, kung bibilangin natin, because of this actual complementary base pairing, kung gano'n karami yung adenine, basically, gano'n din dapat karami yung thymine natin. So, palagi yan closer to 1. Kung wala ka kasi sa 1 or malayo sa 1, maaaring it pertains to a single-stranded na DNA molecule na hindi proportional yung purines and pyrimidines. Dito naman sa pangalawa is the molar ratio between yung pairing ng adenine and thymine and then guanine and cytosine. So, pag mas mataas yung number niyan, ibig sabihin, mas marami yung AP na pairing, or DNA. Pag mataas siya, kaya ito, ano to, sa Saccharomyces, 1.8. Ibig sabihin, mas marami siya AP-rich na region sa DNA niya. Pag mas mababa, ibig sabihin, mas marami GC-rich na region. Na again, alam natin, mas stable yung GC-rich na region. So, kung na-compare natin kunwari, itong bacteriophage T2, ang kanyang molar ratio is 1.88. And then sa herpes simplex is 0.36. Pag mas mataas yung number, ibig sabihin mas maraming AP-rich region. Pag mas mababa, mas marami yung GC-rich region. So, by comparing yung ratio ni bacteriophage T2 at saka ni herpes simplex, sino mas stable ang DNA sa kanila? Si herpes simplex, kasi mas mababa yung kanya molar ratio. Ibig sabihin, mas marami yung GC-rich na regions na DNA. Tignan nyo sa humans. Ang humans ay 1.53. So, relatively more stable yung DNA. Yeah.
So it points out na yung complementary base pairing. Na very important yung pag-base pair, yung complementary base pairing na nucleotide base natin, kasi it directs. No? Kung baga dito, actually, ito yung mechanism ng cell natin to transfer genetic information. Kasi kapag noon yung base pair, kapag noon yung bases ng isang strand ng DNA, dahil complementary sila, malalaman din natin kung ano yung complementary strand niya. So kung ano yung information na meron sa isang strand, makakopy natin yun by complementary base pairing. So kung meron kang DNA strand na A, G, B, C, G, A. Ito yung isang strand niya. Dahil complementary sila, malalaman din natin kung ano yung partner niya na strand. Ano magiging na partner niya na strand? We will follow yung complementary base pairing. So, syempre with P, C, A, G, C, and then P. Palagi yun susundin itong base pairing na ito. So, kunwari, during replication process, meron tayong dalawang strand ng DNA. First strand, and then pangalawang strand. Kung papantayin natin na ganyan yung ng DNA. So ito yung strand, ito yung another strand. The DNA is palagi made up of two strands of DNA. During replication process, each strand is ginagamit natin to synthesize a new set of strand. So isang strand, i-replicate natin, and then itong kabilang strand, i-replicate din natin. So ang sinusundan natin, isang complementary base pairing. So kung alam ng cells, ano yung bases ng isang strand, kailangan niya rin kung paano, anong base sequence o yung nire-replicate na. So ano yung kanya complementary base pair. Nasusunod na ba? Ayan. And then also, the DNA molecule and even yung RNA natin sa single-stranded molecule is may they follow a sort of polarity. So dahil dun sa placement ng carbon natin dun sa benzyl sugar, such that yung isang strand, ang direction niya is 5' to 3', and then yung kanyang complementary strand is 3' to 5'. So sabi natin, sa benzyl sugar, yung pentose natin, nasa yung carbon, starting sa oxygen, clockwise direction. So 1, 2, 3, 4, and then 5. Sa 5' carbon, naka-attach yung pentose sugar. So yung isang strand, kung dito tayo mag-uumpisa, itong strand na ito, ang direction niya is ito yung 5', nandito yung 3'. Bakit 5'? Ito yung 5', dito, ito yung 1, 2, 3, 4, and then 5. Kaya ang direction, 5', nandito yung 5, and then nandito yung 3'. Yung complementary strand niya, dahil complement sila, nakapabaliktad yan ang orientation. Such that, nandito naman yung 5', and then nandito yung 3'. So, very important yung polarity na yan. Sabi ko, ang ibig sabihin na, that these two strands are always anti-parallel. Anti-parallel kasi ngayon sa 5', 3', then yung kapartner niya, 3', 5'. Itong polarities nila, directs, in terms of directionality. Kasi for example, replication, transcription, ang direction ng palagi is 5' to 3'. This is the mechanism by how our cells will know kung paano nila replicate, into which direction nila replicate yung DNA natin. Palagi ang sinusunod is 5' to 3'. Diba, mag-synthesize ka ng bagong DNA. Yung bagong DNA na yun, dapat ang direction niya 5' to 3'. So basically, the polarities of the DNA molecule guides replication, ganoon din sa transcription. Ayan. So tingnan nyo. So meron tayo ditong DNA molecule. So andito yung isang strand natin. Ito yung phosphate pentose sugar. So phosphate pentose sugar backbone ito. Ito yung isang strand. And then ito naman yung complementary strand. Ito yung nucleotide bases natin. Adenine pairs with thymine, cytosine pairs with guanine. Double bond between adenine and thymine, and then triple bond between cytosine and guanine. Kaya makikita niyo, tignan nyo. Yung isa, ang direction, 5' to 3'. Asan yung 5' natin? Ito. 1, 2, 3, 4,
5. So yung pinakadulo nito na carbon is 5 prime. Sa pinakadulo, nung last na nucleotide natin rito, 1, 2, 3, 4, 5. Ang pinakadulo ng molecule natin is yung 3 prime. Sa kabila, dahil complementary sila na at baliktad sila ng orientation, dito ang nauna ay 5 prime. So 1, 2, 3, 4, 5. Sa pinakadulo, asan yung 3 prime? Ito, 1, 2, 3, 4, and then 5. Monoan po. Huwag may ang magtanong pag may... Ano naman ako? Mabilis. Mabilis? Sakto lang. Huwag may ang magtanong pag may natanong. Ngayon, because of the basically dahil sa structure ng components ng mga DNA natin and the way they are oriented dun sa buong DNA natin, asymmetrical actually sila. Which makes it na yung unwinding na is asymmetrical. So, because of this, it results to two groups. No, itong mas malayo is the major group, and then dito naman is the minor group. So, specifically, kunwari ito isang base pair, then another base pair, another base pair. Yung distance between each complementary base pair is 0.34 nanometers apart. So, ibig sabihin, ito yung unang base pair. Tapos, 0.34 nanometers bago yung next na base pair. Then, 0.34 ulit bago yung next na base pair. Ito yung distance on how each bases are stacked. And specifically, sa DNA natin, no, sa isang turn, di ba, nag-twist yung DNA natin. It takes about 10.4 base pairs 10.4 base pairs to complete yung isang buong rotation. So, bilangin natin kung tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bago makompleto yung isang turn. So, ang distance natin dito, major group is 3.4 nanometers. So, basically, ang gusto ko lang dito yung parating is because of the asymmetrical stacking nung DNA natin, it results to the so-called na major group, and then this one is yung minor group. So makikita ninyo na mas, syempre, yung major group is mas open, mas accessible. So yung mga genes natin that are needed to be expressed, typically makikita rito sa major groups na ito ng DNA para mas hindi sila ma-access sa mga transcription factors sa bitawa. And compare dito sa minor group natin. So specifically, na yung DNA natin, majority of DNA actually in accused na solution, which is yung natural environment sa loob ng cells natin, yung is, ang conformation is dDNA. Kasi meron din aDNA, meron din zDNA. So in normal environment, typical environment natin, ang conformation ng DNA natin is aDNA. Wherein again, yung bawat term, isang term ng twist ng DNA is approximately made up of 10.4 na base pair. Kasi merong other types of DNA, si A at saka si Z. Yung aDNA natin is 1. Tingnan yung pansin nyo. Ano ba nagkaiba? Ito yung B, ito yung typical na configuration. This is yung aDNA. Ano na ba pansin nyo? Mas maikli and mas wide no, yung kanyang configuration. This is nangyari whenever yung mga DNA that are present in more concentrated na solutions. So we're in mas wide at saka mas stuck no, yung kanyang configuration. So ayan, it takes about mga 11 base pair sa isang term. So mas maraming base pair kaya mas maraming nakastack sa kanya. And then yung zDNA, Z because of its zigzag configuration such as this one. Nangyayari din yan, pero ang pinaka-typical pangalan natin is yung bDNA. Ito naman is about 12 base pairs per term.
So siya naman is mas narrow and then mas mahaba yung kanya configuration. Another characteristic ng DNA natin, especially yung A at saka yung BDNA. Again, ang typical na configuration is yung BDNA. Another property nila or characteristic is that they are both right-handed. So, paano natin right-handed na DNA? Ibig sabihin yung term niya, pag nag-twist siya, kaya gagawa tayo ng DNA molecule. Dapat tama rin how the DNA molecule twist. So, kailangan as a right-handed DNA, ang twist niya is towards the right. So, kunwari, i-cast yung hands mo. So, nakalabas yung, naka-raise yung thumb. So, imagine yung thumb natin as yung pinaka-axis yung helix ng DNA natin. And then, pag naka-open yung fingers natin, ang right-handed DNA is, ang twist niya is yung direction ng fingers natin. So, ang direction is pa ganon, clockwise, pag ganon. Kunwari nakapagano, nakapahiga yung DNA natin. So ito yung ano tawag dito? Ito yung axis ng rotation ng DNA natin. So ang rotation niya is clockwise towards the right, di ba? Right ito. So that is a right-handed DNA. Yung ZDNA kasi natin is baliktad. So left-handed siya. So ito yung helix, ito yung axis ng helix. Ang orientation niya is towards the left. So counterclockwise and towards the left. Na-imagine nyo? Ayan. So this one is a right-handed na DNA and then this one is yung left-handed. So ang tamang configuration ng DNA natin is a right-handed. Now, aside from the fact na naka-twist yung ating double helix, it also supercoils. In some cases kasi, kailangan naka-positive ni supercoil, or nangyayari talaga yung positive supercoiling, and in some cases naman, our DNA must be negatively supercoil. So, tingnan muna natin ano yung difference kung positive at negative supercoiling. Siguro mas maganda na i-demo siya. Kasi mahirap siya kapag ganyan na ng diagram. Kailangan ko ng dalawa. Pero ako nag-keyboard na siya. So with positive supercoiling, this is an overload na DNA wherein it tightens yung DNA natin. Which is nangyayari yan during replication. So, ahead of the replication form, yung nagtatighten yung DNA natin. So, ang nangyayari, pwede tayo mag-introduce ng nicks or temporary breaks sa DNA natin. Pwedeng single strand or double-stranded na nicks doon sa DNA. So, imagine ko yung DNA natin. So, meron tayong dalawang strand with black and white and then naka-twist sila. So, kung kukuha ako ng parang pwede ko yun. Kumari kayo dalawang strand natin ng DNA. So, meron tayong black at saka yung white at represent yung two strands ng DNA natin. So, kung i-break natin temporarily yung isang strand and then iikot natin siya in a positive supercoiling, nagdadagdag overload yung DNA. So, nagdadagdag pa tayo ng more na right-handed na
twist. So kung magdadagdag ako ng more right-handed na twist, anong nangyari mo sa DNA natin? Mas nag-recall siya, di ba? Nagka-tighten yung DNA natin. So nangyari ko during replication process, no, kaya eventually makikita ninyo, wherein nag-supercoil yung DNA natin. So ang result mo, dahil mas tighten siya, ibig sabihin, mas less accessible yung mga genes natin. And at the same time, kung sa DNA replication nangyari ito, maaaring sa sobrang torsion that the supercoiling creates, maaaring masira yung DNA natin. So in some cases, ang ginagawa ng DNA natin, ng mga enzymes, is they introduce negative supercoiling, wherein, in opposite direction, may tinitwist nila yung DNA. So in a negative supercoiling, binabawasan niya basically, o kaya underloop yung kanyang coiling. So in negative supercoiling, ang result na, it makes the DNA loose. No? And basically, more accessible yung mga genes natin. So merong positive and then negative na supercoiling. Yeah. So now that meron na tayong background sa structure ng DNA natin, pwede na tayo mag-discuss na central dogma. Kaya pa? Kaya pa? Baka gawin natin siya. Na parang mong talaga ng sinanay. Counting pa. So the central dogma of genetics describes how the information is transferred sa DNA molecule natin. So meron tayo syempre replication na palagi, ang flow ng information palagi is unidirectional. Isang direction lang siya. So from DNA, itatranscribe natin siya into RNA, and then bago natin siya i-translate into amino acids na ginagawa natin to make up proteins. Na palagi ganun lang yung direction. With few exceptions, such as a viruses, kasi pwede sila reverse transcription from RNA to DNA. Pero yung pinaka-normal dapat is DNA, RNA, and then amino acids or proteins. So ngayon, bago ma-express yung isang gene, first and foremost is nire-replicate muna dapat natin siya. Di ba bago mag-divide ang cell, nire-replicate na natin ang DNA. So anong stage na cell cycle nangyayari ang DNA replication? S-phase. Di ba na-apply pa rin siya ng interphase? So hindi pa nag-divide via mitosis or meiosis, replicated na dapat yung DNA. So unahin natin yung DNA replication. So in DNA replication, meron tayong 2 strands ng DNA. So asa na yun? Ito. Isang strand 5', isang strand 5'3', isang strand 3', 5'. Remember na at the center is merong mga bases, diba, held together by hydrogen bonds. So yung first step sa DNA replication is to unwind or basically to separate yung dalawang strand ng DNA. So may makikita yung mga enzymes, but meron tayong enzyme, si helicase, that separates by breaking the hydrogen bonds between each of the bases. So kasi sirahin natin itong hydrogen bonds na ito, we can separate yung dalawang strand ng DNA. So after separation, so ito yung part na hindi pa separated, and then ito yung part na separate natin. Ang gagawin, each strand will be used as a template para makapag-synthesize ng panibagong set of strand. So ito yung strand, ito yung 5', kunwari, 5' to 3'. Yung complementary na, ano ito? 3', 5'. So ngayon, yung 5' to 3', at 3' to 5' na strands, nilamitin na sa template para gumawa ng another set of strand. So meron na gagawin dito na panibagong molecule, 5', 3'. And then ito naman, meron din another panibagong molecule na 3' to 5'. So ito yung original strand, ito yung original strand. So each of the strand ng original DNA is used as a template para makagawa ng panibagong DNA strand. So ngayon, ang panibagong DNA molecule na natin is ito, DNA 1, and then ito is DNA 2.
nagpupunta dun sa offspring cell. So, daughter cell 1, daughter cell 2. Na identical yan. Siyempre, whatever information meron dun sa isang strand is basically same lang din naman information na nandun sa strand because of complementary base pairing. So, yung mechanism basically how our DNA stores information is because of complementary base pairing. So, DNA replication is said to be semi-conservative. Bakit siya semi-conservative? Kasi nako-conserve natin yung original na parental strand. Half yung original na parental strand. Kaya semi, diba semi pertains to half. Bakit half? Kasi dito sa panibagong DNA strand, half of it is still yung original DNA, yung original DNA. Itong katapat niya is yung panibagong DNA. Sa kabila, ito yung original, ito naman yung panibagong DNA. So, kung ito yung panibagong set ng DNA sa cell, kalahati doon is the original strand. So, na-conserve natin half of the original strand. And hence, DNA replication is said to be semi-conservative. So, this one summarizes yung mga enzymes and their functions actually hindi pa nakalagay. But basically, ito yung pinaka-gist na nangyayari during DNA replication. So marami yung enzymes na kailangan i-familiarize natin sa sarili natin. But basically, we can summarize DNA replication into 3 major steps. Number 1 is to unwind the double helix DNA, pag-iwalay natin yung dalawang strand. Second is, after separation, is ipaprime natin yung template. So, pag sabi natin ipaprime, nire-ready natin for replication. And once ready na, is to assemble yung new DNA strand. So, dapat kilala natin yung mga enzymes. So, kilalanin natin yung mga iba-ibang enzymes during the replication. Yung first enzyme na dapat kilala natin is si helicase. Ito naman dito na siya earlier. Si helicase is the enzyme that unwinds the double-stranded DNA. So, siya yung enzyme that breaks the hydrogen bonds between each complementary base pair. Ngayon, after ma-break yung double-stranded DNA, kailangan is meron mga proteins that will stabilize yung mga single-stranded DNA. Kasi kapag hindi, kunwari ito yung dalawang strand ng DNA. So, kunwari ito na-unwind na natin. Ito hindi pa natin na-unwind. So, sa helicase, itong triangle, papunta din yung direction niya. So, ito yung part na unwind na niya. Kapag after unwinding, mayroong mga proteins tayo, yung tawag single-strand binding proteins. As the name implies, single-strand binding proteins. So these proteins bind sa mga single-stranded DNA. Ang main function nila is to stabilize the single-strand DNA. Kasi pag wala sila, may tendency ulit na mag-form ng hydrogen bonds, yung complementary base pair. So they prevent the single-stranded binding proteins prevent the re-annealing ng double-strand na DNA natin. So na-unwind na ni helicase, naglagay tayo ng single-strand binding proteins para to stabilize the single-strand DNA. Next is to prime. Ipa-prime natin. Parang kagaya sa pag nagpipintura, di ba may primer? O sa make-up, para sa yung primer nyo? Base. Di ba? Kumbaga parang, tama ba? Parang nire-ready yung face nyo prior to application ng actual na make-up. Ganun din sa DNA natin. May primer muna tayo na nilalagay bago natin i-actual na i-replicate yung ating DNA. So let's say na ito yung 5 prime, and then ito yung 3 prime, and then this one is yung complementary prime, and then yung 5 prime. So overall direction natin is pagano na, from right to left. Ang direction ng replication is palagi 5 prime to 3 prime. Ibig sabihin, yung newly synthesized DNA is 5 prime to 3 prime. So dito, ang kapartner nito kung gagawa tayo ng panibagong DNA is syempre 5 prime
Ito, andito yung 3' niya, tama? Ang direction palagi ng replication, 5' to 3'. Ibig sabihin, dito mag-uumpisa yung panibagong set na DNA. Sino yung template natin? Yung nasa taas o yung nasa baba? Nasa taas. Template yung nasa taas, ito yung bagong DNA na isi-synthesize natin in 5' to 3' direction. Kung 5' to 3' direction yung bagong DNA, ano yung template natin? 3' to 5'. Nahiligan ko lang kasi baka nalilito kayo. So dito, kung magsisynthesize tayo dito sa baba, gamit itong DNA na ito, saan mag-umpisa ang DNA replication? Dito, kasi andito yung 5'. So 5' and then to 3'. So sabi natin, after ma-unwind yung DNA, yung next na enzyme natin will be si RNA primase. Nabanggit natin sa helicase, siya yung nag-unwind. The single strand binding protein sa nag-stabilize ng unwound part ng DNA. And then meron tayo si RNA primase, na siya yung naglalagay ng mga primers. So dahil RNA siya, ang nilalagay niya actually is RNA. Pero baka pagtaka kayo bakit RNA, yung ginagawa natin DNA. So later naman, mareremove yung RNA na yun. But basically, ang nilalagay ni primase are RNA primers. So maglalagay siya ng RNA primer dito to prime the replication. Ibig sabihin, dito mag-uumpisa yung replication. Yung next enzyme natin, si DNA polymerase, siya mismo yung nag-add ng panibago nucleotide bases, which hindi siya nakakapag-add ng panibagong nucleotide bases unless nandun yung primer. So very important na pag walang primer, walang replication ng mga yan, hindi niya ma-synthesize, hindi niya ma-attach basically yung panibagong nucleotide bases. So dahil sa kabila, saan tayo maglalagay ng primer? Sa right or sa left? Sa right portion dito, di ba? Kasi dito yung 5' natin. So sa RNA primase, dito siya maglalagay na primer. Pag nag-primer na, that's the time na pwede na tayong maglagay na panibagong nucleotide bases. So maglalagay na tayo ng panibagong nucleotides. So kunwari lagay na lang natin actual na nucleotides. So kunwari ang sequence natin dito is A, C, G, B, C, G, A. So ito yung template natin, ika-copy natin. Yung primer natin is RNA. So supposedly, ang ilalagay, ang akapartner ng A is thymine. Pero dahil ang nilalagay ni RNA primase ay primer, instead of thymine, ginagawa niya uracil. So it is my uracil, and then after ng primer, pwede na maglagay na complementary base pair. So C, G, A, C, G, and then B. DNA na ito. Sa DNA polymerase, ang dinadagdag na niya is DNA. Ang naglalagay lang ng RNA ay si RNA primase. So kung titignan natin ito, basically mukha pa siyang RNA kasi mayroong uracil. But eventually, mawawala rin niya. Sa kabila, so basically, ang complement nito, yung kabilang strand, ang whole generator is T, G, C, A, G, C, A. Tama? Ito yung original strand. So maglalagay tayo dito ng primer, so A, and then re-replicate natin. So, ang replication natin is pag gano'n, kasi dito yung 5' natin. So C, G, E, C, G, A. Tama? So ngayon, tingnan nyo, after replication, meron tayong 2 sets of DNA. Ito isa mapupunta sa first daughter set, ito mapupunta sa second na daughter set. But basically, same lang din sila na sequence. Pero ito mamaya alisin natin yan ha. So ngayon, tapos na tayo kay RNA primase, kay DNA polymerase. Ngayon, syempre ito is i-unwind pa ito ni helicase. So si helicase, mag-move further, i-unwind niyo ito portion na ito. Para ma-separate yung dalawang strand, para i-pili natin itong part na ito.
Ngayon, di ba sabi natin kanina, nagpa-positively supercoiled yung DNA natin habang nag-replicate tayo. So, nangyayari yan, kunwari this one, di ba ito yung double strand DNA natin? Hawakan mo nga ano. So, imagine ito yung tayo kamera. Kunwari ito yung two strands ang DNA natin. So, basically, nung umpisa is naka-attach pa sila. Ang gagawin ni helicase is to separate them, di ba? So, pag sinaseparate mo yan, so aalisin yung mga hydrogen bonds, mapapansin nyo sa dulo, nagpa-positively supercoiled, tightens yung DNA. So, this positive supercoiling ahead of the replication fork, ang tinatawag natin dito sa part na nalagay natin, and yung direction of replication is the replication fork. So, ahead of the replication fork, the DNA is positively supercoiled, which may damage yung DNA kasi maaaring masira, mabudol. So, ang ginagawa natin is meron ang wonder enzyme, hindi nakasulat siya, si DNA topoisomerase. Na si DNA topoisomerase, siya yung nag-introduce ng negative supercoiling. So, pinibreak niya yung isang strand, ina-unwind niya para makinasa. Ina-unpilatuhan niya yan, and then, nag-introduce siya ng negative supercoil para mawala yung torsion created by the replication fork. So, yung next na enzyme natin is si DNA topoisomerase. Yeah. After that, so kunwari, ituloy natin ito. So ngayon, kung nagsisynthesize tayo dito ng DNA, ito yung nasa taas natin original strand. So pwede na natin idugtong ito kasi unwind na ng helicase. So ituloy lang natin, 5', tuloy-tuloy ito hanggang 3'. Tama? Ngayon, dito sa unang strand, tinatawag natin siya ng leading strand. Ang leading strand, same siya ng direction ng replication fork. Kung nasa yung direction ng helicase, doon papunta yung leading strand. And at the same time, ang distinct characteristic niya is tuloy-tuloy, continuous ang replication. So, pag na-replicate na ito, kung na-compile natin ang DNA, tuloy-tuloy lang ang replication natin. Kung nasa baba, ito naman yung tawag natin na lagging strand. Dapat siya lagging strand. Kasi, ang direction natin is 5' to 8'. Ang 5' is nandito. So, after natin ma-synthesize itong DNA nito, hindi tayo pwede maglagay dito ng panibagong DNA. Kasi 5' to. So, ang mangyayari, kung magkalit yung panibagong DNA, ito yung 3', ito yung 5'. Hindi tayo pwede pagano ang direction. So, dapat, pupunli tayo dito, kapag dito yung 5'. So, ang gagawin, maglalagay tayo ng panibagong primer. And then, bago tayo mag-synthesize, 5' to 3'. Ito na yung panibagong 3'. And nyo. So, dito sa leading strand, tuloy-tuloy. Kasi na-open na natin yung DNA, so tuloy-tuloy ang replication. Ito yung 5', tuloy-tuloy hanggang sa 3'. Dito, dahil nandito yung 5' sa side na ito, pagka-synthesize ng portion na ito, ulit ka ulit, then galing ng timer. So imagine din ito. So ito yung lagging strand natin na. So 5', 3'. Then magsisynthesize ka rin ng panibagong molecule DNA. Hindi pwede dito ko pag-umpisa pag gano'n. Kasi nasa ng 5', nandito. So 5', tapos synthesize ng DNA, ito yung 3'. Na-open na naman itong segment na ito ng DNA. So ulit ko rin dito, 5', and then 3'. 5' ulit, pagano ng direction, 3'. So dahil dito, nakikita nyo putol-putol yung DNA dito sa kabilang strand. Kaya siya tinatawag na lagging strand. Wherein ang replication is discontinuous kasi sa leading strand, continuous ang replication. Itong fragments, makikita nyo fragmented. Tinatawag natin sila Okazaki fragments. Okazaki unwind. Okay. So ngayon,
Next na enzyme is another DNA polymerase. Yung polymerase, actually marami kasi polymerase. Sa prokaryotes, mas lalo sa eukaryotes. Sa prokaryotes, maalala niyo sa micro, yung DNA polymerase na dadagdag ng panibagong DNA is polymerase 3, DNA polymerase 3. Ngayon, meron pang isang polymerase, polymerase 1. Ang ginagawa niya is tinatanggal niya, nire-remove niya yung mga RNA primers. Nasaan yung RNA primers natin? Dito, RNA to. RNA to, uracil. So, tatanggalin yung DNA polymerase 1, papalitan niya ng DNA. So, ngayon, instead of uracil, meron tayo RNA. Dito sa laging strand, aalisin niya rin yung mga primers, papalitan niya ng DNA. Ganun ka rin 5' to 3' direction. Manawaan. And then yung last na enzyme is si ligase. Si ligase, na ginagawa niya, lalo na rito sa Okazaki fragments na discontinuous, putol-putol. Ang gagawin niya is to seal the nicks between the fragments o para maging isang continuous lang ito na DNA. So, isi-seal niya yung fragments ng Okazaki fragment. And even kasi, kunwari sa'yo, madali sa prokaryotes. Kasi sa prokaryotes, di ba circular DNA lang, pagka-replicate nung buong replicon, tapos na siya. Sa humans, na linear ang ating chromosome, ang ating DNA, so matagal. Kung mag-umpisa ka ng replication dito sa portion na ito, papunta noon, it will take time. So, ang ginagawa natin is maraming portion ng chromosome o DNA, sabay-sabay sa continuous ng replication. So, may replication double na ito, may replication double na ito, may replication double na ito. Para mas efficient. Mas madali niya ma-replicate isang mahaba chromosome. So, dahil nga, hindi pa yung dugtong-dugtong, si ligase, it will send the next na para magdugtong-dugtong yung mga DNA fragments. Magawaan ko. Ito yan din yung summary. Yung lahat ng mga pinagsasabi. Ayan, ito pala yun. So, para, sabi ko, accomplish the job in about an hour, rather than the math, it would take it starting from only 1 point. Doon na 46 chromosomes, so sobrang haba. Kapag inanwain natin yung isang chromosome, mga 8 feet ang haba niya. Kung yung 8 feet na yun, sa isang dulo lang tayo mag-umpisa ng replication, hanggang sa matapos yung 8 feet, it will take 5 bago matapos yung replication. So, para mas mabilis, may portion na sabay-sabay yung replicate. So, mas efficient, mas mabilis mo natapos yung replication. The last 2 slides na lang sa replication. So, meron tayong PCR. Familiar with PCR? Kailan natin siya nagamit? Or noong pandemic, di ba ginamit siya as a diagnostic tool? So, si PCR is a machine that ginagaya niya yung process ng replication. So, instead na cells ang nire-replicate ng DNA, machine ang nire-replicate. So, una, meron ka dapat na target na DNA. Target sequence ng DNA. Kunwari is sa pandemic ng COVID. So, meron kang COVID virus, and then meron kang known na sequence ng DNA niya. And then, ang gusto natin, basically, ito nga, yung pinaka-principle niya. At the end of the process, yung DNA mo na fragment after PCR is ma-replicate siya ng maraming beses. So, kunwari, from a single strand and from a single na DNA, makakagawa ka ng maraming copies ng DNA na yun. So, kung hindi man siya sa diagnostic tool, pwede siyang gamitin na, kunwari, kahit sample lang, makakagawa ka ng maraming copies, so mas maraming trials ng experiment. As a diagnostic tool, pero kung itong DNA na ito, after PCR, kung meron tayong product na maraming copies ng DNA na yun, ibig sabihin, positive yung sample natin na merong specific sequence ng DNA. Kasi kung wala yun, wala tayong ma-replicate ng maraming copies. So, kung negative ang result ng PCR, walang numerous copies na mataproduce. Kung positive ang result, maraming copies
ang mag-produce. So meron tayong target sequence, naglalagay tayo ng sarili natin primers tsaka ng nucleotide bases. Kasi machine ito. Sa cell natin, syempre yung cell natin, may sariling primer, may sariling nucleotide bases. So sa machine, naglalagay tayo ng sariling primer, sariling nucleotide bases na complementary dun sa target sequence natin ng viral DNA kung sa coding niya. And then, meron tayong polymerase. Sa cells natin, si polymerase yung mismo nagkakopy ng DNA natin. Dahil machine ito, gumagamit tayo ng polymerase galing sa bacteria, no, si Bach polymerase. Hit resistant siya kasi instead of helicase, sa cell natin ang ginagawa ng helicase, kaya nagsaseparate ng dalawang strand ng DNA. Sa PCR, ginagamit niya is shift ng temperature, tataas, bababa ng taas, para ma-separate yung dalawang strand na DNA. After separation and addition ng primers and then yung nucleotide bases, para-replicate natin yung isang strand na DNA. And then yung steps na ulitin yun, so from one piece ng DNA, makakapag-produce tayo na makapinoy natin siya into many copies of DNA. So yan, meron kang swab. Diba nag-swab tayo? Kung meron yung viral DNA, after the PCR, maraming replicate na outcome. Ang outcome niya is numerous copies mo yung viral DNA. Kung walang naman na viral DNA yung swab, sa product mo at the end, is wala tayong numerous copies na mag-produce. Kasi sabihin, hindi present yung target sequence. So this just to review some key points during replication. Okay, ito. Sagutan na lang natin ito para next. What will be the complementary strand of this particular group? Sino kaya dyan? A, B, C, or D? Boy? C. Tignan mo natin. Bakit hindi A? Kasi 3 prime. Kasi kung ito ang direction ng 3 prime to 5 prime, dapat ang complementary strand is 5 prime to 3 prime. Obviously, mali natin yung letter A. Bakit hindi letter D? Kasi uracil, RNA pa ito. So, hindi rin niya kasi gusto natin yung A. Yung C, anong mali sa C? Tama yung direction, tama yung basis, pero sobra ito. Sobra na isa, tatlo lang yung A dito. So, the correct answer is letter B. Itong ginagamit kong PowerPoint is compressed to half. So, tapos na tayo sa replication, next meeting is transcription na tayo. Kasi pero ibibigay ko sa inyo yung hiwalay. I-upload ko para reviewer nyo sa lecture. Kasi kung sa lecture yan, ang replication pa lang is 27 slides na agad. Maraming nangyayari sa replication. Actually, each step is maraming nangyayari. So, yung lecture, yung discuss ko ngayon is compressed. Pero ibigay ko rin ko sa inyo. Maganda naman itong PowerPoint. Parehas na kapag ito yung sa prokaryotes, hindi lang polymerase, maraming polymerase. Sa eukaryotes, 15 polymerase. Mas madali sa'yo midterms. So sa lecture mo pa rin i-discuss. Yan ang dami nangyari. Mas masaya, no? Ayoko kasi ng mga may picture-picture na to.